الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله جميعا وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه اللقاءات. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا في هذه المادة. اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى سنواصل الحديث معكم عن هذه القواعد التي شرعنا في الحديث عنها. سوف نشرح في هذه المحاضرة القاعدة الثانية من القواعد الكبرى الخمس أو الست، عندما جعلها ستة قواعد. نعم، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك. اليقين لا يزول بالشك. هناك قواعد تندرج تحت هذه القاعدة. هناك قواعد تندرج تحت هذه القاعدة، وهي قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان. ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين. الأصل العدم. الأصل براءة الذمة. القديم يترك على قدمه. الأصل إضافة الحادث لأقرب أوقاته. لا عبرة بالظن البين خطأه، أو بالظن البين خطأه. الأصل في الأبضاع التحريم. الأصل في الأبضاع التحريم. الأصل في الصفات والأمور العامة العدم. So lahat ng mga kawaid na ito, inshallah ta'ala, ay tatalakayin natin at ipapaliwanag natin ng mga kahulugan nito. Subalit sa ngayon ay i-explain muna natin ang ating al-qa'ida al-thaniya min al-qawa'id al-kubra, al-yaqinu la yazulu bis-shak. معاني مفردات هذه القاعدة. عندنا القاعدة ito ay binubuo ng كلمة اليقين وحرف لا وكلمة يزول وحرف باء والشك. نعم، فاليقين في اللغة هو العلم الذي لا شك معه. والعلم الذي لا شك معه يعني كألمنا ولن هالم pagdududa. وقيل سكون الفهم مع ثبات الحكم. Yan yung matatag na pag-intindi, or di kaya ay tamang pag-intindi na walang halong pagdududa. Ma'a thabatil hukm, dahil sa ito ay tama ang pag-intindi, ay siyempre nangangahulugan na ito ay magiging thabit din ang kanyang hukm. وفي الاصطلاح هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع الثابت وجودا وعدما. وهذا المعنى عند المنطقيين. الاعتقاد الجازم المطابق للواقع الثابت وجودا وعدما. Ang qaid lang dito na kailangan natin maano is yung tinatawag ng al-mutabiq lil waqi'. Kailangan daw yung pag-intindi na yon ay mutabik siya sa waqi'. Anong ibig sabihin nun? Kapag sinabi natin na siya ay maitim, nangangahulugan na, or ang pagkaintindi mo ay maitim, ang realidad nito is maitim din siya talaga. So yun ang tinatawag na al-yaqin. Ibig sabihin, tama at mutabik ang iyong kaalaman sa realidad niya. طيب. وأما غالب الفقهاء فقد عرفوا اليقين بالتعريف اللغوي ليكون أشمل. غالب الفقهاء, dahil mayroong mga fuqaha na mayroon silang mga ta'rif لليقين في الاصطلاح, lakin غالبهم, karamihan sa kanila, ang ginamit nilang ta'rif dito sa al-yaqin ay ta'rif niyang lugawi. طيب, dahil o para daw makabar niya itong mga sumusunod. Al-yaqinu bil ma'na alladhi dhakarahu al-mantiqiyun. Naam. Khata matba'i. Ghalabatu adh-dhann at adh-dhann. طيب, mamaya malalaman natin ang pinagkaibahan ng ghalabatu adh-dhann at saka adh-dhann.
عندنا لا النافية، وعندنا يزول من فعل زال يزول بمعنى يرتفع نواولا. بالشك يعني الباء هنا للسببية، نواولا داخل الشك. أنوني بيكسبه الشك. قال له عدة معان ترجع إلى التداخل، يعني siguro التداخل dito is yung pagkalito. Ibig sabihin naghahalo-halo na yung kaalaman, kaya nagbubunga ito ng pagkakalito or pagkalito. أما في الاصطلاح فهو تردد الذهن بين أمرين على حد سواء. Ito yung pagdadalawang isip sa dalawang bagay sa level na pareho lang sila. Pareho sila. So naguguluhan siya, hindi niya alam kung alin ang tama. Nangyari ba or hindi nangyari? 50-50. Taraddudul dhihni bayna amrayni. Amrayn nangyari, hindi nangyari. Ala haddin sawa, 50-50. وقيل هو مطلق التردد بين أمرين أو أكثر. وقيل nabanggit pa sa ta'rif ng mga ulama, ito daw yung mutlaqut taraddud. Lang pagdadalawang isip, yan ay tinatawag na asyak. Bayna amrayni, sawaun kana bayna amrayni o akthar. Bayna umurin, bayna umur. طيب عندنا مراتب الإدراك. Ang bagay na ito ay natalakay na natin nung pinag-aralan natin ang al-madkhal li dirasat al-fiqh. Subalit babanggitin natin dito ulit para ma-refresh or mamuraja'a natin yung alaman. عندنا المرتبة الأولى اليقين وهو الاعتقاد الجازم الذي لا تردد معه. So yan yung pinaka mataas na level ng idrak. المرتبة الثانية غلبة الظن وهو الطرف الراجح من الاحتمالين أو أكثر. إذا كان رجحانه كثيرا أو كبيرا يطرح الاحتمال الآخر ويصبح كالمعدوم. Nabanggit natin kanina na 50-50. Ngayon, nananaig yung isa. Naging napakataas ng posibilidad na siya ay mas tama. So yan ang tinatawag na ghalabatul dhann. Pero sabi nila, yung pananaig na mawawalan ng lakas yung sa kabila. Hatta yusbiha kal-ma'dum. Naam. Hatta yusbiha kal-ma'dum. So yan ang tinatawag na ghalabatul dhann. Dito sa adh-dhann, mananaig siya subalit hindi niya mawawalan ng bisa hindi niya mawawalan tuluyan ng bisa yung sa kabila. Ibig sabihin mananatili pa rin yung sa kabila subalit nanaig lang itong isa. So yan ay tinatawag na adh-dhann. والطرف الراجح من الاحتمالين أو أكثر مع عدم إلغاء الاحتمال الآخر. عندنا الشك التساوي بين الاحتمالين أو الأمرين بالتساوي. نعم. So yan yung tinatawag natin kanina 50-50, walang nananaig. الوهم وهو الاحتمال المرجوح الذي لا يجوز الأخذ به. Siya naman yung isa na halos mawalan na ng bisa. So yan ang tinatawag na al-wahm. Naam, hindi pwedeng pangawakan dahil hindi siya totoo or hindi siya malakas. المعنى الإجمالي للقاعدة يقول إذا تيقن الإنسان unang-una sa nito al-yaqinu la yazulu bisyak. Ang yaqin daw, ang katiyakan daw ay hindi nawawala dahil sa asyak, pagdadalawang isip. So anong ibig sabihin ng salitang yun? Sabi na idha tayaqqana al-insanu wuqu'a amrin ma wa wujudahu. Kapag natiyak daw ng tao ang pagkaganap sa isang bagay or pangyayari o wujudahu or di kaya ay wujud hada shay, nangyari at naganap at naam mayroon. Mutayakin siya doon 100% na naganap yung bagay na yun at mutayakin siya na mayroong ganun. Thumma tara'a alayhi shakkun fi wuqu'i naqidihi aw ma yubtiluhu. Pagkatapos nun ay tumama sa kanya ang shak na baka hindi naganap or baka walang ganun. Aw tayaqqana 'adama husuli amrin ma. Ito ay misal akhar. Ngayon sigurado siyang hindi nangyari, hindi naganap ang isang bagay. Hindi naganap ang isang pangyayari.
Pagkatapos kalaunan ay sumagi sa kanyang isip na baka nangyari nga. So ngayon, kanina 100% siya na hindi naganap yung bagay na yun. Ngayon, naging 50-50 na dahil mayroon ng shak na baka nangyari nga. Qala fa innal hukma yabqa mabniyan ala ma tayaqqanahu awwalan. Ang hatol dito, sabi niya, sa pagdadalawang isip na ito ay babase ang hatol natin doon sa nauna niyang natiyak. Kanina natiyak niya na nangyari or mayroong ganun. Pagkatapos ay pumasok sa kanyang isip na baka hindi nangyari or baka walang ganun. So, al-hukm ay nangyari nga at mayroong ganun. Pangalawang misal, natiyak niyang hindi naganap yung pangyayari na yun. Ngayon, pumasok na naman sa kanyang isip na baka nangyari. So, al-asl, ang hukm dito ay hindi nangyari ang bagay na yun dahil, o pangyayari na yun dahil yun ang mutayakkan awalan. Yun ang mutayakkan awalan. Wala ibrata bihada shak at-tari. At wag na ning titingnan pa or bibigyan ng pansin ang shak, pagdududa na yan na bumago sa kanyang pag-iisip. طيب أدلة هذه القاعدة. Siyempre, ang kaida na ito ay kabilang sa mga kawaid na sinabi natin na al-kubra. So marami ang adilla nito. Marami. Subalit ito lang ang babanggitin natin. Rawah Shaykhani, nabanggit ng Shaykhan si Imam al-Bukhari wa Muslim. الشيخان عند المحدثين وليس عند أصحاب المذاهب. Dahil kapag binanggit natin as-Shaykhan mathalan sa al-Hanafiya, iba yung ginamin nila sa as-Shaykhan. Sa inda Shafi'iyya, ganun din. So ang maksud natin dito ay as-Shaykhan inda al-Muhaddithin. Rawa al-Shaykhan al-Bukhari wa Muslim أنه شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل وليس الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة. May nireklamo daw sa propeta sallallahu alaihi wasallam. Nireklamo daw sa propeta sallallahu alaihi wasallam ang isang lalaki na parang nai-imagine niya or parang sumasagi palagi sa kanyang isip habang siya ay nasa sala na mayroon siyang nararamdaman. Ibig sabihin ay nararamdaman dito is yung bagay na lumalabas sa kanya na nakakawalang bisa sa kanyang wudu. Tayyib. Nireklamo nila ang lalaki na ito sa propeta sallallahu alaihi wasallam na ganun daw ang kanyang situation. Lagi na lang daw nagdadalawang isip kung may lumabas ba sa kanya or wala. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, la yansarif hatta yasma'a sawtan aw yajida rihan. Wag siya, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, lumabas sa kanyang sala. Wag niyang puputulin ang kanyang pagsasala hanggat sa hindi siya nakakarinig ng tunog or di kaya ay nakaamoy ng amoy. Ibig sabihin hanggat hindi na natiyak. Bakit? Dahil yung pagkawala ng bisa ng kanyang wudu ay mashkukun fihi. Pero yung kanyang wudu awalan ay mutayakkan fihi. Natiyak niya na nakapag-wudu siya. Ngayon, may tari. Mayroong tari na nagsasabing baka nilabasan ka ng hangin or something. So, yan ay mashkukun fihi. Mashkukun fihi. Hindi natin pwedeng panghawakan yan dahil mayroon tayong kaida na al-yaqinu la yazulu bisyak. Yung yaqin natin dito ay siya ay nagwudu. Sabi na, i'tabar al-ulama wa hadha al-hadith wa ma في معناه أصلا لهذه القاعدة. قالوا وإن كان هذا الحكم في الصلاة إلا أن علته عاما. Sabi niya, kahit na ang pangyayari na ito ay nangyari sa as-sala, subalit ang illa ng hukum dito ay amma, hindi lang sa as-sala. So magagamit pa rin natin ang dalil na ito sa ibang mga ibadat kahit hindi sa as-sala. Dahil ang illa dito, ang pinag-uusapan dito, yung pagkawala ng yaqin dahil sa asyak. Ang pangalawang dalil, qawluhu sallallahu alaihi wasallam, idha shakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam salla 3 am 4
فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kapag nagdalawang isip ang isa sa inyo sa kanyang pagsasala, hindi na niya alam kung ilang raka'a na yung kanyang natapos. Thalathan am arba'an, tatlo or apat na. Sabi niya, falyatrah ash-shakka walyabni ala mastayqan. Dito sabi niya sa puntong ito ay yatrah. Ang tarh ay pag-iwan or paglayo. Ilayo niya sa kanya ang shak. Pagdadalawang isip at babase siya sa kung ano yung kanina na yakin niya. Ano ang yakin niya sa dalawa na ito? Thalatha am arba'a? Siyempre yung thalatha. Yung arba'a is nagdadalawang isip siya doon. Pero sigurado siya doon sa thalatha, sa tatlo. So ang kukunin niya ngayon is ang tatlo at huwag na siyang magdalawang isip. Ang hadith na ito ay rawahu Muslim. Ang pangatlong dalil ay al-ijma'. قال نقل القرافي وغيره الإجماع على هذه القاعدة. طيب. الرابع قال وأما من حيث النظر والعقل kapag gamitan naman sabi niya ng عقل فاليقين أقوى من الشك رتبة. Mas mataas, mas malakas daw ang yakin kaysa sa kay shak. لأن في اليقين حكما قاطعا جازما. Dahil dito daw sa yakin ay mayroon tayong tinatawag na hukm qati' jazim. Yan ay wala sa shak. بخلاف الشك فإنه لا حكم معه. دائما الشك لا حكم معه. سبحانه قال فلا يزال الأقوى بالأضعف. At obvious naman na hindi mo dapat iwan yung aqwa dahil lang sa isang mahina. Na hindi pwedeng baliwalain ang malakas dahil lang sa mahina. Na ito ang mga adilla na kahit na sa as-salah, itong dalawang hadith ay pwede natin itong gawin sa iba pang mga ibadat. Katulad ng at-tawaf sa as-sa'i. Ilang tawaf ka na ba? Nakailang tawaf ka na ba? 3 or 4, 5 or 6. So dito tabni ala mastayqanta wa huwa al-aqall. Naam, wa huwa al-aqall thumma tarah ash-shak, utruk ash-shak. Makanatu hadhihi al-qa'ida. Gaano nga ba kahalaga ang qa'ida na ito? قال لهذه القاعدة أهمية كبيرة في الفقه الإسلامي فهي تدخل في معظم أبواب الفقه وهي إحدى القواعد الكبرى. قال السيوطي نعم napakahalaga daw ng qaida na ito sa al-fiqh al-islami. فهي تدخل في معظم أبواب الفقه. Pumapasok daw ito sa halos lahat ng abwab al-fiqh. وهي إحدى القواعد الكبرى katulad ng ating nabanggit kanina. قال السيوطي إنها تدخل في جميع أبواب الفقه. Sabi ni Imam As-Suyuti, ang qaida na ito daw ay pumapasok daw ito sa lahat ng abwabul fiqh. والمسائل المخرج عليها تبلغ 3/4 الفقه وأكثر. Ang mga masail daw na mukharraja, ibig sabihin ay hinugot dito or nagmula dito sa qaida na ito ay umaabot daw ng 3/4 ng ilm al-fiqh. علم الفقه أو أكثر. نعم. وقال النووي هذه القاعدة مضطردة. قاعدة نيت دو أي مضطردة ولا يخرج عنها إلا مسائل يسيرة لأدلة دالة على تخصيصها. At kaunti lang sabi ni Imam An-Nawawi ang lumalabas dito sa qaida na ito ng mga masail dahil mayroong sariling mga adilla yung mga masail na yun. وبعضها إذا حقق كان داخلا فيها. Katunayan sabi niya yung iba sa mga yasira na yun, kaunti na yun, ay kung susuriin mo sabi ni Imam An-Nawawi ng mabuti ay papasok pa rin dito sa qaida na ito. So ganun kahalaga ang qaida na ito. هذه القاعدة مضطردة. Ibig sabihin is hindi siya mahinang qaida. Pag sinabing muttarida ay matatawag natin na matatag or malakas na qaida. Wala yakhruju anha ila masailu yasira
liadillatin dalatin ala takhsisiha, dahil mayroon siyang dalil na khassa. Subalit kung susuriin mo ng mabuti, sabi ni Imam An-Nawawi, ang mga masail na ito ay papasok pa rin dito sa kaida na ito. So ganyan kahalaga ang qaidat al-yaqinu la yazulu bis-shak. طيب ناتي إلى أمثلة هذه القاعدة. عندنا أمثلة كثيرة. At kung naiintindihan natin ng mabuti ang kaida na ito, ay pwede natin itong gamitin sa iba pang mga usapin. Katulad ng ating makikita ngayon, babanggit tayo ng mga amthila na magkakaiba. Mas'alatut tahara. Sa usaping at-tahara, qala hadhihi min ashhari furu'i hadhihi al-qa'ida. فمن تيقن أنه قد تطهر في وقت ما ثم شك بعد ذلك هل انقطعت طهارته تلك أو لا فإنه يستصحب الحكم الذي تيقنه أولا. وهذا رأي الجمهور خلافا للإمام مالك. Kapag ang isang tao daw ay nakatiyak na siya ay nagtahara, nagwudu, naligo, kalaunan ay nagdalawang isip kung naputol na ba or hal inqada wudu'uhu aw la. Sabi niya, ang gagawin niya dito ay yastashibul hukma alladhi tayaqqanahu awwalan. Ang panghawakan niya ngayon, sabi niya, ay yung hukum na natiyak niya before siya magduda or magdalawang isip. Before siya magdalawang isip. Ano ang yakin natin dito? Siya ay nagwudu. Siya ay naligo sa ghusl al-janaba. So ngayon, yakin tayo dyan. Kalaunan nagdalawang isip tayo kung nangyari nga ba yung tahara or hindi nangyari. Sa puntong ito, yastashibu al-hukm alladhi tayaqqanahu awwalan. So, ang panghawakan niya yung hukum ng kaniyang natiyak before pa siya magdalawang isip. Yan daw ay ra'yul jumhur, khilafan li al-Imam Malik. Ano ang ra'y ni Imam Malik dito sa mas'ala na ito? Sa i'malul qa'ida na ito. Dito sa kaida natin na al-yaqinu la yazulu bis-shak, sa misal natin ay hindi binabaliwala ni Imam Malik ang i'malul qa'ida, hadhihi al-qa'ida. Subalit sabi niya ngayon, ang yaqin natin ngayon is al-wudu. Naam. Al-yaqin natin ngayon ay al-wudu. So yun dapat ang gagawin ng tao na yun. على أن هناك رواية عند المالكية تقول بأن هذا الشخص الذي شك هل انقطعت طهارته أو لا أنه لا يلزمه الوضوء مثل رأي الجمهور. So ibig sabihin, sariling ra'y ni Imam Malik yun, hindi yun ra'y ng al-Malikiyah lahat. طيب. Pangalawang misal, qala man tayaqqana annahu qad ahdatha. Ngayon natiyak niya na siya ay ahdatha. Ibig sabihin nawala ng bisa ang kanyang wudu. Thumma shakka hal tawadda'a ba'dahu aw la. Pagkatapos nun, ipagpalagay natin na natatandaan niya, nakakatiyak siya na kanina nag-CR siya. Kanina. So yan, mutayakin na sira ng wudu yun, di ba? So ngayon, nagdadalawang isip siya kung nakapag-wudu ba siya dahil ang kanyang ginagawa or kanyang ada, pagkatapos niyang halimbawa akramakumullah, pumasok sa CR, gumamit ng banyo or lahat, ay nagwuwudu siya. Yun ang ada niya. Pero kanina mayroon tayong shay mutayakkan wa huwa yung pag-ano niya, akramakumullah, qada'ul haja. Mutayakkin siya doon. So, hal uunahin ba niya yung mastayqana wa huwa qada'ul haja? Or di kaya yung shak na siya ay nagwudu dahil yun ng kanyang nakasanayan? Sa puntong ito ay uunahin niya yung mastayqan.
wa huwa adamul wudu. Dahil nga siya ay qada hajatan qabla qalil wa huwa amrun mustayqan indahu. Na'am, wa huwa adamut tahara. So kabaligtaran, kapag ang natiyak natin ay adamut tahara, pagkatapos nung nagdadalawang isip tayo kung nakapagwudu tayo, siyempre ang hukom dito ay adamut tahara. طيب المثال الثالث إذا ثبت دين في ذمة إنسان, kapag napatunayan na may utang ang isang tao, ثم شك في وفائه, kalaunan nagdalawang isip kung nabayaran ba niya or hindi. قال فالحكم أن الدين باق في ذمته. Al-hukm daw dito ay ang dain na yun ay nasa kanyang zimma. Hanggang ngayon ay huwa mutalab bidhalika ad-dain. Dahil thabata ad-dain yaqinan. Pero yung pagbayad, pagsauli ng dain na yun ay amrun mashkukun fihi. فهنا لابد أن نقدم المستيقن على المشكوك وهو ثبوت الدين, فتبقى ذمته مشغولة بهذا الدين. يعني لابد أن يسدد هذا الدين, kailangan niyang bayaran. Wadih? Naam. Napatunayan na siya ay nagkautang sa isang tao, kalaunan pumunta sila sa mahkama. Naam. Sabi niya, sa tingin ko parang nabayaran ko na yung utang ko na yun sa iyo. Sa puntong ito ay kanyang dahilan or kanyang sinasabi ay mahina at hindi siya papansinin ng qadi. Sasabihin pa rin ng qadi, al-aslu baqa'u hadha ad-dayn fi dhimmatik لأن اليقين لا يزول بالشك. أنت الآن تشك وتتردد هل قضيته أم لم تقضه. نعم, ولكن دينك هذا ثابت. نعم, فهنا تبقى ذمته مشغولة بذلك الدين. Ito pa, malapit ng Ramadan. قال لو شك في غروب الشمس حرم عليه الفطر لأن الأصل في حقه بقاء النهار والغروب مشكوك فيه. Itong pang-apat na ito ay kadalasan ito nangyari sa atin, lalong-lalo sa panahon ng Ramadan. Ngayon nagdadalawang isip tayo kung lumubog na ba ang araw o hindi pa. Sa puntong ito, hindi ka pwedeng kumain. Bakit? Dahil daw al-aslu fi haqqika baqa'un nahari mawjuda. Sa puntong ito, ang asl, al-yaqin, dahil umaga ay nandyan yung araw. Dahil nga umaga, sa umaga nandyan yung araw, di ba? So yan ay mustayqan. Yan ang yaqin. Kapag araw, nandyan yung asyams. Hindi pa lumulubog. Ang paglubog niya ay isang bagay na mashkukun fihi. Isang bagay na hindi tayo tiyak. Pero ang tiyak natin kapag umaga, nandyan yung araw. So sa puntong ito ay hindi ka pwedeng kumain dahil al-aslu baqa'u asyamsi mawjuda. Al-aslu baqa'u asyamsi mawjuda wa ghurubuha shay'un tari. Shay'un tari. Naam. So hindi tayo nakakatiyak kung lumubog na ba. Sa puntong ito ay hindi pa tayo pwedeng kumain dahil al-aslu baqa'un nahar. Baqa'un nahar. طيب, نعكس المسألة. إذا شك في طلوع الفجر وهو يريد الصوم جاز له الأكل والشرب. Ngayon naman siya ay nagdadalawang isip kung sumikat na ba ang araw o hindi pa. Sumikat na ba ang araw o hindi pa. Sa puntong ito is pwede pa siyang kumain. Bakit? Dahil al-aslu fi haqqihi baqa'ul layl. Al-aslu fi haqqihi baqa'ul layl. Ang mustayqan dito ay nandyan pa yung gabi. Tayyib. Ang pagsikat ng araw ay amrun mashkukun fihi. Amrun mashkukun fihi. So, babalik tayo sa kaida natin na al-yaqinu la yazulu bisyak. Sana naintindihan ng dalawa na ito dahil ito ay laging tinatanong. Ano ang hatol kung kumain siya ng kumain siya
kalaunan nakita niya yung ash-shams. So ang hatol dito is yumsiku ish as-sawm, yumsiku anit ta'am. Naam, ano ang hatol kung nagdadalawang isip, lumubog na ba o hindi? Sasabihin natin na huwag ka munang kumain dahil hindi ka pa pwedeng kumain. Anong hatol? Pwede pa pang kumain kapag hindi pa natin naririnig ang adhan at hindi pa tayo hindi pa tayo nakakatiyak kung sumikat ng araw. Ang sagot ay pwede ka pang kumain. Pwede ka pang kumain dahil al-aslu baqa'ul layl wa tulu'u syamsi amrun mashkukun fihi. طيب. سادسا إذا شك في الماء هل أصابته نجاسة أو لا فالحكم طهارة الماء. Kapag nagdalawang isip siya kung ang tubig na yan ay nahaluan ba ng najasa أو لا, وكان الماء مثلا أكثر من قلتين. So sa puntong ito ay mananatili ang pagiging tahara ng ma dahil yan ay yaqin. نحن على يقين بأن الماء الكثير طاهر إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. So kapag akthar min qullatin, halimbawa ilog or di kaya napakalawak na lake, tapos magdadalawang isip tayo kung tinamaan kaya nito ng najasa or la. So al-asl بقاء ذلك الماء طاهرة. نعم طاهرة. طيب إذا تيقن نجاسة الماء ثم شك في طهارته بقي على يقين النجاسة. Kabaliktaran, kung siya naman ay nakakatiyak na ang tubig na yun ay madumi, tapos kalaunan ay siya ay nagdalawang isip na baka nga tahir yung tubig na yan, tahir ang tubig na yan, sa puntong ito ay magiging najasa or najis ang tubig na yun sa fi haqqihi. Dahil kanina nakakatiyak siya na ito ay hindi na malinis or mayroon na siyang najasa. Mayroon na siyang najasa. Naam. So sana inaintindihan natin ang ibig sabihin ng kaida na ito dahil napakahalaga ng kaida na ito. Tulad ng ating nabanggit kanina, qala al-Imam as-Suyuti, yadkhulu fi jami' abwab al-fiqh. Ganun din ang pananaw ni Imam Nawawi, ghalib abwab al-fiqh ay pumapasok dito, sabi na illa al-masail al-yasira. So intindihin natin ng mabuti at palawakin pa natin ang ating kaalaman patungkol sa qaida na ito. So inshallah ta'ala سوف نتناول في الحديث في الدرس القادم القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة. وإلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.